Saan nga ba napupunta ang mga basura natin at sa bilyong tao sa mundo paanong hindi pa tayo napupuno ng mga basura? Saan nga ba napupunta ang mga basura natin at sa bilyong tao sa mundo paanong hindi pa tayo napupuno ng mga basura? Bagamat maraming basura ang nalilikha araw-araw, may iba't ibang proseso at sistema na ginagamit upang mapigilan ang pagkapuno ng basura sa ating kapaligiran. Narito ang ilan sa mga pangunahing paraan kung saan napupunta ang mga basura. Mga landfill. Ang pinakamalaking bahagi ng mga solid waste ay itinatapon sa mga landfill. Ang mga ito ay malalaking hukay o lugar na idinisenyo upang maglagak ng basura sa ligtas at kontroladong paraan. Ang basura ay tinatakpan ng lupa upang maiwasan ang amoy at pagkakaroon ng peste. Recycling. Maraming materyales tulad ng papel, plastic, metal at salamin ang maaaring i-recycle. Ang proseso ng pagre-recycle ay nagbabawas sa dami ng basurang itinatapon sa mga landfill at nakakatulong na mabawasan ang pangangailangan para sa mga bagong raw materials. Incineration. Ang pagsusunog ng basura sa mga incinerator ay isa pang paraan ng waste management. Ang proseso na ito ay nagbabawas ng dami ng solid waste, ngunit kailangang gawin ito sa mga espesyal na pasilidad upang mapigilan ang polusyon sa hangin. Composting. Ang mga nabubulok na basura tulad ng mga tira-tirang pagkain at mga halaman ay maaring i-compost. Ang composting ay isang natural na proseso kung saan ang mga organic materials ay nabubulok at nagiging pataba na magagamit sa agrikultura at paghahalaman. Waste to energy. Ang teknolohiya ng waste to energy. Ang teknolohiya ng waste to energy ay nagko-convert ng basura sa enerhiya. Sa pamamagitan ng pagsusunog ng basura, ang enerhiyang nalilikha ay maaaring gamitin para sa kuryente o init. Ang prosesong ito ay hindi lamang nagbabawas ng dami ng basura kundi nagbibigay din ng enerhiya. Ano ba ang dulot ng hindi pagtapon sa tamang basurahan? Ang hindi tamang pagtapon ng basura ay may malawakang negatibong epekto sa kapaligiran, kalusugan ng tao at ekonomiya. Narito ang ilan sa mga pangunahing dulot nito. Polusyon sa kapaligiran. Ang hindi tamang pagtapon ng basura, lalo na ang mga plastic at iba pang non-biodegradable materials, ay nagdudulot ng polusyon sa lupa, tubig at hangin. Ang mga basurang ito ay maaaring tumagal ng daan-daang taon bago tuluyang mabulok, na nagiging sanhi ng pagkasira ng natural na tanawin at pagkamatay ng mga hayop. Pagbara ng mga daluyan ng tubig. Ang mga basurang itinapon sa mga kanal, ilog, at dagat ay nagdudulot ng pagbara sa mga daluyan ng tubig. Ito ay nagiging sanhi ng pagbaha na nagdudulot ng pinsala sa mga ari-arian at panganib sa kalusugan ng mga tao. Ang mga basurang plastic sa dagat ay nagiging sanhi rin ng pagkamatay ng mga isda at iba pang marine life. Panganib sa kalusugan, ang mga basurang hindi itinatapon ng maayos ay maaaring maging tirahan ng mga peste tulad ng daga, lamok, at iba pang insekto na nagdudulot ng sakit. Ang hindi tamang pagkolekta at pagdispose ng mga medical waste tulad ng mga syringes at gamot ay lalo pang nagdaragdag ng panganib sa kalusugan ng publiko. Pagkalat ng sakit, ang mga basurang hindi maayos na itinatapon ay maaaring magdulot ng pagkalat ng mga sakit. Ang mga tirang pagkain at iba pang nabubulok na basura ay nagiging sanhi ng pagdami ng mga mikrobyo at bakterya na nagiging dahilan ng mga sakit tulad ng cholera, dysentery, at iba pang waterborne diseases. Epekto sa ekonomiya. Ang mga lugar na puno ng basura ay nagiging hindi kaaya-aya sa mga turista at mamumuhunan na nagdudulot ng pagbaba ng kita para sa mga lokal na negosyo at ekonomiya. Ang paglilinis at pag-aayos ng mga basurang nagdudulot ng pagbaha at polusyon ay nagkakaroon ng malaking gastos para sa pamahalaan at mga residente. Pagkasira ng kalikasan. Ang mga basura, lalo na ang mga kemikal at toxic waste, ay nakakasira sa kalikasan at sa mga likas na yaman. Ang mga lupa na kontaminado ng basura ay nagiging hindi angkop sa pagtatanim, at ang kontaminasyon ng tubig ay nagdudulot ng pagkasira ng mga ekosistema. Madaming mga dulot ang pagtapon sa hindi tamang tapunan. Kaya kung may mga makita man tayong kalat, maliit man ito o malaki, ay wag na nating dagdagan pa. Maging responsableng mamamayan tayo. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip,
ay mag-subscribe na at i-hit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip nyo at bibigyan natin ng kasagutan.